Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang LG refrigerator na inverter. Bali, ang sabi po ng may-ari nito ay ibebenta na raw niya po sana ito sa magbubuti dahil ang sabi daw po ng tumingin ay sira daw po yung compressor at saka yung board. Buti na lang po at nabanggit ng kanyang pinsan na nagpagawa sa atin, kaya dinala niya dito yung kanyang refrigerator at dinatnan ko na nga lang po yan kanina dito. So bali ito po yung kanyang loob. Yan, makinis pa siya. Yan. Dahil nga po sa ito ay may tumingin So atin pong tingnan kung ano ang problema ng refrigerator na. So ito po yung kanyang bandang likuran. At ito yung kanyang board. Ito. Nakita natin, angat na. Ibig sabihin, hindi na naibalik ng maganda ng tumingin. Ang una po nating gagawin ay ating kukunan ng resistance ng kanyang plug. Titingnan natin kung meron siyang resistance. Yan. So, short muna natin itong ating tester. So, yan. Ngayon, ating titingnan yung kanyang plug kung meron tayong makukuhang continuity. So yan, wala tayong nakuhang continuity. Hindi naman natin siya ngayon sa buzzer. Titingnan natin baka siya ay mayroong ground. So wala po. Wala tayo. Bubuksan natin itong kanyang control panel. Wala rin yung cover dito para hindi tayo sagabal sa ating paglalabas dito sa ating control. Pati yung tornilyo, hindi niya na naiba ng ayos Ayan Yun. So, yan yung kanyang control panel. Ang una nating titingnan dito ay yung kanyang fuse, kung siya ay okay pa. Bali, ito yung kanyang fuse. Ito. Sinit lang natin sa buzzer yung ating tester para malaman. So, yun. Kung buo siya. So, ibig sabihin, buo itong ating fuse. Ito yung kanyang line. Ito. Itong brown ang neutral, yung blue ang line. Kasi ito naman yung linya ng compressor, bubunutin natin. Ito yung line ng compressor. So titingnan natin yung kanyang continuity kung okay pa. So nakaset lang tayo sa ohms. Ayan. Titingnan natin yung continuity ng compressor. Dito sa blue pink ay nakakakuha tayo na 20.3. Sa blue at saka black, makakakuha tayo ng 20.2. Sa pink at saka sa black, 20.2. So, okay po yung resistance. Wala pa tayo nakikitang masama. So, ang gagawin natin dyan ay ating papandarin. So, ibabalik natin itong kanyang terminal. Yan, para ma-tester natin siya. Malaman natin kung aandar siya o hindi. Lagay lang natin sa amperes yung ating ammeter. So, i-plug natin. Yun. Nag-blink siya ng isa. So, hintayin natin kung ano mangyayari sa compressor. So, sa ngayon dito kay LG, yung isang blinking na yan, ang sabi niya, sensing error detection. Ngayon, ang gagawin natin, i-reset natin siya. Dito. Yun. Ito nag-blink na. Yan. Yan, umaandar na yung kanyang compressor kaya lang wala siyang bomba. Umuugong lang. So, ibig sabihin, nakakasense siya ng hindi maganda dun sa loob. So, ang kanyang blink, pagka ganyan ang blink ng kanyang board, wala pong limit yan. Dire-diretso ang blink niya. Ayan, dire-diretso. Pero hindi siya maka-standby dahil nga sa may problema yung kanyang compressor. Yung push button po na yon ay yan po yung testingan. Bali, trial yan. Kapag gusto nating malaman kung umaandar o hindi yung compressor, pipindutin natin yun, i-reset natin. Makikita natin kung umaandar o hindi. Ang una nating gagawin ay magbi-visual check tayo sa kanya mga piping. Titingnan natin kung ano ang kanyang status. Dito sa kanyang filter dryer, ang napansin natin ay maitim na siya. Ayan. At makikita natin, ayan, may lugar siyang naglalangis. Ibig sabihin, itong lugar na to, nag-leak to. Yan yung nasisense ng ating sensor ng ating board. Ayan. Ayan o.
gagawin natin, papalitan natin yan, i-system reprocess natin. Bali, pasisingawin na natin siya rito. Putulin natin tong lugar na to. Yan. Wala na siyang karga. Yan, pinalakihan natin yung butas. Ayan. Sabihin na mayroon na siyang pasingawan dyan. Dahil nga po ito ay R600, so hindi tayo pwedeng madumi pa to, malangis pa to eh. Pag hininang to, sigurado magliliyab to, kaya may nabuti natin na putulin na lang natin yung kanyang mga tubing. So yan, makikita natin na basang-basa siya ng langis. Ayan. Dito yan, dito sa dugtungan na to pumutok. Ayan. Puputulin na rin natin tong suction line nya. So palibasa nga ay nakalas na natin, ipa-plug natin siya. Ngayon para mapaandar natin, ilulong press natin tong kanyang push button na yon. So ipa-plug natin uli. Ayan. Pagkatapos ilulong press natin to. Ayan. So yun, maandar na siya. Ayan o. Oh. Lakas. Tingnan natin yung higop. Sumisingasing yung higop na. Ayan o. Oh. So magpo-proceed na tayo ng pagpa-flashing. Yun nga po, pagkatapos na tayo ay makapag-flashing, ating kinakabit na yung mga connection nya at ating isasarado na yan. So yan nga po, naglagay tayo ng halos 100 PSI. Titingnan natin yan after 3 hours kung hindi siya magbabago. So yan nga po, after 3 hours ay hindi siya nagbago, so ipaprocess natin ang pagbabacuum yan. Natin yung needle na yon, ibabao natin yan. So sa ngayon, medyo nakalayo pa siya para pag pinasok natin, hindi pa siya sisingaw. So i-release na natin yung kanyang yun, okay na. So yan, sinigurado natin saradong-sarado na yung high side. Tapos ito namang low side, itutudo natin ng bukas yan. Yan. So yan, vacuum na siya. Ipatanda natin siya para wala siyang leak. Sasarado natin itong ating suction line. Bali, bubukas na natin to para pagpasok ng refrigerant natin ay nakapag-flashing na tayo. Umirit na. I-release natin siya. Yan. So nag-initial tayo ng 20 PSI. Yan. Ilag natin. Hintay lang tayo ng 5 minutes. So yan, nakakakuha tayo ng 0.4 amperes. Yan. Maandar na siya at ang ating karga ay positive 0. Ayan, o 0. Meron tayo nakukuha ng 0.5 amperes. Ating karga ay ayan, nasa 0 na siya, 0. Magbabacuum na yan.
Negative 1 lang po yung kakarga natin. Yan, mainit na yung kanyang discharge line. Yan. Titingnan natin yung temperature niya, kung ilan na yung ating nakukuha. So ayan, ang ganda ng heating niya, yun, oh. So titingnan natin kung ilan temperature ang makukuha niya. Binalot ko lang ng basahan tong aking preon kasi sobrang lamig niya, para kahit paano mag-init siya. So ayan, nakakakuha na tayo ng nasa 0 pa rin siya. Ayan. Nakasarado na po yung gauge natin, hindi na po tayo nagkakarga. Ayan. 0.5 amperes pa rin yung ating amperahe. So dahil nga po 1 blink yung ating nakukuha, yun 1 blink ang na-sense niya ay sensing error detection. So dahil nga po wala siyang mabumbang preon, kaya nagbi-blink siya ng isa. At matapos nga nating makita na ang kanyang leak ay nandun sa kanyang filter dryer, at ito ay may process natin, ito na siya ngayon. So okay na po yan. So yan yung ating pinalitang filter dryer. So ayan, ang ganda ng init niya. So yan po, nasa negative 1 na siya. Yan, ibig sabihin nakuha na natin yung kanyang ideal na karga ng R600. So yan, in-unplug na natin kasi nga ay tatanggalin natin tong ating gauge. Ako kapag nagtatanggal ako ng gauge ng R600 yung aking ginagawa, ino-off ko yung refrigerant niya kasi pagka yan inaandyan sa negative, may posibilidad na humigop siya ng moisture. So kinakailangan ay patatasin ko muna siya kahit na mga 5 PSI, yan pwede na yan para walang moisture na papasok doon. So yan, nasa positive 9 na siya. Tatanggalin na natin yung kanyang gauge. So yan, tatanggalin natin yung ating gauge. Naghanda lang tayo ng sabon. Yan, pang leak test natin. So yan, wala siyang leak. So punasan natin. Paano natin? Ating inilagay na ice water kung siya ay nag-zero na at ilan na yung kanyang temperature. So ayun, ang ganda ng ilaw niya, matigas. So yun, negative 18. Ito ang yellow, ang tigas. Ayan. So okay na po yan. So, dahil nga po okay na siya, ipipinshop natin, bubulutin natin to. Ayan. Maghihintay muna tayo ng 5 minutes bago natin sa ipinshop. Kaya po ganitong R600 yung ating ipipinshop, sisiguraduhin natin na walang leak. Dahil nga ito ay flammable. Medyo napaiksi yung putol ko, isang pinshop lang tayo, isang ipit lang. So chichikin natin muna yung kanyang pressure kung meron pa. Susundutin lang natin dito siya, luluwagan lang natin. Ibabaw lang natin mabuti itong ating rod. Yan. Do-double check natin. O ayan o. Sure bull na yan. Walang kaliklik yan. Ayan o. So dyan po natatapos muli yung ating isang project na LG inverter. Yan. Bali ang naging problema po nito ay isang blink. Ang ginawa nga po natin dito ay pinalitan natin siya ng filter dryer. System reprocess po ang ginawa natin. At kinargahan natin ng bago. So ganun lamang po at maraming pong salamat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Salamat po sa mga nagpapalo at nagsusubscribe sa atin at nagla-like. Maraming pong salamat.